tayo. Challenging. No challenge in life. Sumali sa opportunity. Sumali sa... Ano ba yan? Mga... Hi guys! It's me, Catherine Tubinar, a digital marketer here in Laguna. So, ginawa ko tong video na to para magkaroon ng documentary yung journey ko as a DM. Kaya gumawa ako ng 5 reasons why I choose to be a digital marketer. Unang rason, ayan. Syempre, para sa mas malaking kita. Kaya ako na-try na maging digital marketer kasi alam ko na sa ganitong pamamaraan ay mas possible na lumaki yung kita mo. Ikaw yung may control, nakadepende sa'yo kung magkano ang kikitain mo. Unlike na pag-employee ka, naka-fix salary ka. Kung anong sinabi sa'yo na sasahurin mo, yun lang ang sasahurin mo. Lalaki lang yon kapag hindi ka umabsent, girl. What? Or kung hindi ka man malate, ganon. Kaya ako sumubok ng ibang bagay. And alam ko na dito, possible ako na kumita ng mas malaki. And syempre, huwag na tayo magplastikan dito. Alam naman natin na, di ba, na mas gusto natin ng mas malaking kita. Di ba? Kaya, subok lang ng subok, girl. Para masenso tayo sa... Ano senso? Masenso tayo sa buhay. Ayan! Nakala naman, nabubulol na ang ate mo. Pangalawa, talagang ako. Pangalawa, sa listahan, oo. Ay, syempre, is to try something new in life. Nakakalakas naman yung English. Ayun. Kasi sa mga hindi ho nakakaalam, ano, ang tinry ko lang po talaga sa buong buhay ko ay ang maging empleyado. So, 5 years na po ako, or more than 5 years na ata ako nag-e-empleyado. And wala pa rin po akong ipon, wala pa rin po akong naipundar, at wala pa rin ho akong napatunayan sa buhay. Oo. Kaya, ayan. Kaya sumubok ako ng iba. Baka sakali na, diba, mabago naman yung resulta kasi iba na yung gagawin ko. Ayun po ang rason ng ate mo. And pangatlo ay to expand my knowledge. Opo, kasi yung knowledge po natin ay pang-empleyado. Opo, kasi ang alam po ng ate mo ay ang sumahod ng 15-30. Tapos, pagkasahod, syempre, sesay mo dyan. Bagong sahod eh. Di ba? Pag sinungaling. Sumahod ng 15-30. Tapos, hahati-hatiin mo yan. Syempre, pambayad sa bahay, pambayad sa kuryente, pang-allowance, pambiling pagkain, etc. etc. Stop it. Get some help. Diba? So, yun yung knowledge ko. Maging empleyado, yun, sasahod ng 15-30, ganun-ganon. Tapos, kung paano, ako kasi yung mga pinasok ko na bilang empleyado ay, mga cashier, ganon, sis, associate, yan, pakinggan. Ang ganda lang pakinggan, pero ano po yun? Ano ang tawag dun? Yung sales lady. Apo. Sales lady. At pag mas pinapangit mo pa, tindera po. Tindera po ng mga damit. Kaya, ayun. Yun. Paano ka mag-sales talk sa mga tao. Ganon. Yun yung mga knowledge ko ngayon eh. Paano mag-sales talk sa mga tao para makabenta ng item. Diba? Bilang kahera. Kung paano ka magawa ng transaction sa customer para hindi magkaroon ng problema pagka sinunod ng item, diba? Opo. Ako po ay isa sa mga literal na tao na nagpapayaman din ng ibang tao. Opo, kaya hindi po tayo yumayaman sa buhay kasi hindi tayo gumagawa ng iba sa buhay, ng bagong buhay, diba? Magbagong buhay ka na, girl. Oo. Kaya, ayun. Kaya ako to tinry para
ma-expand yung knowledge ko para magkaroon naman tayo ng ibang kaalaman sa buhay kung paano naman ang buhay ng pagiging digital marketer. Ganun. Tsaka, ang sarap din kasi sa feeling na sumubok ng iba, di ba? Parang new challenge new challenge in life. Pero ba yan? Bakit parang lumagay na pa ako nabubulod? New challenge sa buhay. Oo, yan. Last na to. Pang-apat sa listahan na yan ay ang magamit yung skills ko sa mas makabuluhang bagay. Opo. Kasi, dati kasi nagbablog ako. Yes, nagbablog ako dati. Huwag niyo nang alamin kung anong vlog ko. Basta nagbablog ako dati. And, nung tinigil ko siya kasi parang wala naman nga siyang purpose. Kumbaga, gusto ko lang. Kaya siguro ako nawalan din ng mood na ituloy. So, ngayon, parang may purpose na kung bakit kailangan ko mag-video ng ganito para maka-inspire ng ibang tao and para makita nyo rin yung journey ko to success. Siyempre, magsasucess tayo. Lahat naman, di ba? Hindi lang natin araw ngayon, pero darating ang araw. Di ba? Aasenso din tayo. Kaya ako to ginawa. And I'm a good listener. Diba? Why not ilaan natin to sa mas makabulong bagay, diba? Baka mas yumaman pa tayo sa buhay kung yung pagiging good listener ko, masunurin ko, matyaga, ilaan natin sa mas may makukuha tayo na pabalik, diba? Ganon. Okay, last one. Final reason, the last reason, matatapos na tayo. Ang bilis lang pala nito. Okay lang yan, mag-vlog pa tayo ng, vlog yarn. Mag-video pa tayo sa mga susunod na araw. Iba-ibang content. Don't you worry. And ayan, my last reason is to unlock new challenges and opportunity to grow. Yes! Kasi, more challenges, the more na mas matututo ka sa buhay. The more na mas mag-grow ka. So, syempre, susubukin ka ng panahon and pag nalagpasan mo, mas tatatag ka. Ayun. And yun ang kailangan ko sa buhay. Kailangan kong mag-improve. Kailangan kong mag-grow. Kaya ako sumali sa opportunity. Sumali sa, ano ba yan? Ano ba yan? Nahiya ako sa inyo. Hindi. Kaya ako sumali sa community na meron ako ngayon. Kasi alam ko na matutulungan nila ako na mas mag-improve pa sa buhay, magawa yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon at akala ko na hindi ko kayang gawin. No? Diba? Kaya malaking pasasalamat talaga na naging belong ako sa community na to. Sa community na meron ako. Ayan, yan na yung 5 reasons ko kung bakit ako na digital marketer. And share ko lang sa inyo kung paano ako nag-start dito. Siyempre, documentary to, so dapat alam nyo. Diba? Paano ako nag-start. And nag-start ako dito sa Facebook talaga. Ngayon, nakita akong post ng isang babae na online seller siya dati. Tapos ngayon ay kumikita na ng 6-digit in a month, girl. Siyempre, nag-iinteresado ang ate mo. 6-digit in a month ba naman yun, te? Diba? So, ayun. Chinat ko siya. Inalam ko yung business. And nung una, hindi pa nga ako interesado kasi parang, yun nga, mag-i-invest ka. Eh, syempre, parang takot naman ang ate mo na, diba? Kahit sino naman, diba? Kahit ikaw. Huwag kasi ngali. So, ang ginawa ko, inalam ko yung business, inalam ko yung community, in-stock ko sila sa Google, sa mga sites, sa lahat ng sites, Facebook, sa page nila, and napatunayan ko naman na tipid sila. But, diba? Lahat naman tayo, dyan tayo nag-i-start. Alamin muna natin bago tayo sumali, syempre, para hindi tayo mapahamak. Ayun, nung nalaman ko na, hindi pa rin ako nakapag-decide agad kasi wala akong
Capital, oo ate, wala akong capital nung sumali ako dito. And ang ginawa ko lang ay sumali ako sa kanila sa isang event nila sa may MOA Arena. And nung nakita ko kung gaano kaganda ang community na meron kami ngayon, ay doon ako nag-decide na sumali. Kasi nakita ko kung gaano kaganda yung community nila, kung gaano sila kasaya. And first time ko nagpunta ng MOA Arena, mga B. Oo. First time ko nagpunta ng MOA Arena, tapos first time ko din na hindi maboring sa mga ganong klaseng ganap. Kasi diba, syempre, puro salita siya, B. Tapos meron namang mga perform. Pero, diba, parang more on salita ganun. Pero hindi ako naboring, gusto ko pa nga tapusin kaso nga lang kasi medyo malayo pa tayo. So, mga bandang 11, diba, Cinderella tayo, uwi tayo ngayon, gano'n. So, doon tayo nag-start. For short na lang po, hindi ko na-explain masyado. And yung ibang na-experience ko sa community ay i-share ko na sa mga ibang videos ko para, di ba, medyo humaba-haba naman yung relationship natin together. Ganun! So, dito ko na muna tatapusin to, and I hope na marami ka natutunan, and I hope na, di ba, natapos mo itong video na to. And kung natapos mo, ibig sabihin, interesado ka. At kung interesado ka, i-message mo na ako. Huwag mo nang patagalin. I-message mo na ako at ituturo ko sa inyo yung community na sinasabi ko.